Napatingin ko na siya sa doktor. Ani Lyndon agad sa kanya matapos sumiyak ni Siren na ngayon ay nakatulog na. Nasa kwarto na nga sila para makatulog ito ng maayos. Pati si Sander ay tumabi sa kapatid nito. Siya naman ay nakayakap sa gilid ni Siren habang si Lyndon ay nasa likod niya. And the doctor said? Maluha-luha niyang tanong. Dinig niyang bumuntong hininga ito at hinalikan ng ulo niya. Pagkaraan ay naramdaman niya ang braso nito umikot sa tiyan niya. Binibigyan siya ng mainit na yakap mula sa likod. Don't worry too much. Siren is getting better as per the doctor said. Naging emosyonal lang siya dahil na-miss ka niya. Please, don't be stressed about this, Beth. Kalmado nitong bulong na tila ayaw siyang mainis, ngunit nainis pa rin. Gusto mo kong kumalma, gayong hindi ko alam ang kalagayan ng anak ko? Mahina, ngunit gigil niyang sagot dito. Sino bang inang matatahimik na hindi nalalaman ang kalagayan ng anak niya? Sa iyak pa lang kanina ni Siren, ay tila pinunit ng puso niya. I'm sorry. Sinserong paghingi nito ng tawad. Ayoko lang na ma-stress ka. Kagagaling mo pa lang sa ospital at bumabawi pang katawan mo. Napapikit siya at huminga ng malalim. Alam naman niyang nag-aalala lang ito para sa kanya. Nung magmulat siya ng mga mata ay dinantay niya ang palad sa braso nitong nakayakap sa kanya. Ramdam niyang sumiksik ang pisngi nito sa balikat niya. Sorry din, nag-aalala lang ako ng sobra. Mahinang usal niya. Shh, I told you, Siren is getting better. Bumabalik lang sa panaginip niyang pagkakakita niya ng baril. Pero sabi ng doktor, makakalimutan rin niya yun eventually. Pero hindi ibig sabihin nun kailangang baliwalain. We still need to be here for her anytime. Kwento nito, napatango siya. Hindi niya talaga iiwan ang anak niya, lalo na ngayon. Thank you for taking care of them, Lyndon. Sincero niyang bigkas. Oo, at anak din itong kambal pero nagpapasalamat pa rin siya. Matagal siyang nakatulog sa ospital at natutuwa siyang datna na ligtas pa rin ang kambal sa poder nito. Hindi nga lang siya natutuwa sa nangyari kay Siren, pero naniniwala siyang makakabawi rin ng anak niya. I am a father, Beth. I will do everything for my children. And for you. Everything even if that means death. Bulong nito na tumago sa puso niya, ngunit nangilabot siya sa huling sinabi nito. Don't say that, Lyndon. Huwag mo kong pinapakaba ng ganyan. Napanguso siya. Kahit hindi nito nakikita pero nalalaki mga mata niya matapos makita nakadungaw ito sa kanya. Malit itong umisit malit na kinurot ng pisngi niya na kagad niyang hinaplos dahil sa konting sakit. You're cute. Nakangising bigkas nito. Nalita mga mata niya pero umayos din siya ng higa at tumarap dito. Niyakap niya ito tinalikan sa bandang dibdib nito. Beth, don't kiss me like that. Baka makalimutan ko hindi pa pwede. Mahinang reklamo nito. Napangisi siya. Hindi pa pwede ang ano? Pangaasar niya rito. Napasimangot ito kaya't mahina siyang natawa. Do I really need to wait for 3 months just so I can have you? Nahirapang reklamo nito. The doctor said I need to recover. Kaya oo, 3 buwan pa, Lyndon. Pangaasar niya rito. Umatungal ito na kinatuwa niya. Kita niyang matinding pagtitis dito kaya't lalo siyang ginanahan na asarin ito. Pero pwede namang tulungan kita mag-isa sa ibang paraan. Paus niyang bulong dito, napatigil ito't napatingin sa kanya. Hindi siya umiwas ng tingin matapos makitang nagbabaga nitong mga mata. Kinagat niya ang labi habang ang libreng kamay ay pinadaos-dos patungo sa pagitan ng mga hita nito. Mahina itong napasinghap at umawang ng malitang bibig nito matapos niyang idinang kamay doon. Do you want my hands on your... Oh God, yes. Mahina pero mabilis na sagot nito. Gusto niyang tumawa ngunit ayaw niyang magising ang mga bata. Sineryoso niyang tingin na tinanap ang botones ng pants nito. Ramdam niyang bumibigat ang paghinga nito at hindi maalis ang tingin sa kanya, lalo na noong ibaba na niya ang zipper at tuksuhing pasukin ang brief nito. Shit, mahina nitong mura. Pinapungay niya mga mata matapos matagumpay na mailusot ang kamay niya. Sa loob ngunit hindi niya tinuloy sa pinakababa. Pinanatili niya yon sa itaas bago humikab. I'm sleepy, Lyndon. Sambit niya dahilan upang mapatanga to. What? Hindi makapaniwalang tanong nito. Doon ka sa banyo, ikaw na lang mag-isa, inaantok na ako. Humikab pa siya bago binawi ang kamay niya tinalikuran ito. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang hagikik, lalo na nung sunod-sunod itong magmura bago muba ng kama. Dinig niya mga yabag nito patungo sa banyo, kaya't lalo siyang napangisi. Nung marinig ang pagsara ng banyo ay nagpailing na lang siya bago humikab. Totoo namang inaantok siya pero talagang gusto niya lang naasarin si Lyndon. Hindi nga niya namalayan na nakatulog siya. Nagising lang siya sa mahimbing na halik sa mga labi niya. Humingit siya at tumiba ng pwesto para matigas na katawan na ang sinumpungan ng katawan niya. Wake up, baby.
Bulong sa kanya ng paus na boses kaya't bahagya niyang naimulat ang mga mata. Mahina niyang ungulong muling naramdaman ng halik nito sa labi niya. Doon na siya nagising at gwapong mukha ni Lindon ang tumambad sa kanya. Nabuhayan siya ng loob at bahagyang nangisi. Successful ba ha? Mahina niyang tanong rito, tinutukoy ang ginawa nito sa banyo. Umismid ito't namulang mga tenga na tila nahiya pa sa kanya. Akala mo naman first time nitong magsarili? Tss, don't ever touch me if you will not help me. Mahinang sermon nito sa kanya, muntik na siyang mapahalakak sa asar. Naitsura nito. Tipong nadala lang talaga sa hawak niya pero nabitin. Noted sir, magkusa ka na lang na magpunta sa banyo. Biro niya pa rito, napailing ito bago may kinuha sa kalapit na mesa. Be thankful that you are still recovering. Because swear, I'll worship your whole body once you've recovered. Banta nito pero hindi siya natakot. Imbis ay kinilig pang kalamnan niya. Anong gagawin mo sa akin? Natutuwang tanong niya rito upang ulitin ito ang sinabi. Mapanganib na umangat ang gilid ng labi nito. Sasambihin kong katawan mo't hindi tayo matutulog. Ulit nito. May 3 months ka pa. Dagdag pa nito, napalabi siya. I'm not scared. Buong masyon bang bibinyagan natin? Pagsakay niya sa banta nito. Shit, you're making me hot again. Malutong pa itong nagmura ulit. Umalakak siya sa reaksyon nito. Ang tagal nga ng tawa niya at hindi niya namalayan na nakatitig na pala ito sa kanya. Na-conscious siya bigla at napakurap. Bakit? Galit ka ba? May kabang tanong niya, umilingit at maliit na ngumiti kaya't nawalang kaba niya. I'm just happy to hear your voice and laugh again. Ani pa nito na tila hindi makapaniwalang kasama na siya nito ulit kahit pahigit 1 linggo lang naman silang hindi nagkausap. Napayakap siya bigla rito at hinalikan ng pisngi nito. Thank you for waiting, bulong niya rito. I can wait forever as long as you end up with me, Beth. But for now, I would like to introduce you and the twins to my grandfather. Sinserong bigkas nito. Ha? Pero kilala na namin ni Don Alfredo. Napatigil siya matapos maramdaman ng malamig na bakal sa palasingsingan niya. Napakurap siya nung makitang singsing yun. Lindon, may hina niyang usal habang tinititigan ang diamanteng nasa singsing. I would like to introduce you as my future wife, Beth. So please, marry me. Pagsusumamo nito na nagpaluha sa kanya, may iba pa ba akong choice? Natatawang tanong ni Beth kay Lindon. Wala naman talaga siyang choice, kahit hindi siya nito tanungin. Oo pa rin ang sagot niya rito. You don't have a choice but to be with me and love me. Sinserong sagot ni Lindon sa kanya. Nakagat niyang labi tila gusto na namang maiyak. Kahit pala nagkandala-tsalatsyang mga pangyayari sa buhay niya, may oras pa pala talaga na magiging masaya siya. Oo na, nagtanim ka na nga sa tiyan ko, alangan namang umatras pa ako. Nakangising sagot niya na kinangising nito. I'm sharpshooter. Mayabang na bulong pa nito, nailing siya tinulak ito ng bahagya upang makatayo. Inalalayan naman siya nito't kagad na pumulupot ang matipuno nitong braso sa bewang niya. Naramdaman pa niya ang mga labi nitong hinalikan ng sentido niya. Nangingiti siyang humilig rito bago sila sabay na bumaba. Yun nga lang binukso siya ng kaba nang malapit na sila sa dining area. Oo at kilala na niya si Don Alfredo pero kinakabahan pa rin siya. Alam naman niyang hindi pa siya nito tuluyang tanggap. Mommy here! Sigaw ni Cyrene na nakaupo na katabi ni Sander sa harap ng hapag. Ngumiti siya sa anak at maliit na kumaway pero niibaba niyang kamay matapos matanaw si Don Alfredo na nakatitig sa kanilang dalawa ni Lindon. Let's eat. Formal na anyaya nito para itong bumalik sa dating anyo, maayos ng kambal. Naalala pa niyang ayaw siya nitong sumama noong nakidnap ang kambal pero nagpumilit siya. Baka malamang na medyo galit ito dahil makulit siya. Lindon, mahinang tawag niya rito, dumukong ito at pinaghila siya ng upuan. Busog pa yata ako. Natigil siya nung pinalitan siya nito ng tingin, nangiwi siya dahil kailangan nga pala niyang magpalakas. Don't joke me, Beth. You need to eat. May otoridad na bulong nito, napanguso siya at pilit na umupo. Hindi siya makahindi bigla, lalo na't nakatitig ang kambal sa kanila. Nung makaupo siya'y malakas na tumikim si Lindon upang kuhanin ang atensyon ni Don Alfredo at ng kambal. What is it, Lindon? Inip na tanong ng matanda, pinagsalikop ni Lindon ang mga kamay nila. Hindi niya mapigilang humigpit ang hawak dito at kabahan, base na rin sa inip na tinging binibigay ng matanda. Lo, I would like to introduce my future wife, the mother of my children. Please accept by Beth Del Rio into the family as well as the twins, Cyrene and Sander. Formal pero may pagsusumamo sa tinig ni Lindon. Walang kumurap sa kanila, mas lalo na siya. Dumaan ang katahimikan na pati yatang kambal ay nagulat sa sinabi ni Lindon. Kumabog ang dibdib niya matapos makitang paniningkit ng mga mata ni Don Alfredo sa kanila ni Lindon.
Hindi pa rin ba siya nito gusto para sa apo nito? Noong bumuka ang mga labi ng matanda ay halos mahigit niya ang hininga. Humigpit lalo ang kapit niya kay Lyndon. When is the wedding? Biglang tanong nito na nagpaawang sa mga labi niya. Dinig niyang nakahinga ng maluwag si Lyndon at kagad pang pinuntahan ng lolo nito at niyakap. Thanks, Lo. Sinserong bigkas nito. Napakurap-kurap siya at pinrosesong nangyari. Tama naman ang dinig niyang nagtanong ang matanda kung kailan ang kasal, hindi ba? Ibig sabihin noon ay tanggap siya, hindi ba? May accepted din? Mahinang tanong niya at halos maluha. Oh God, of course baby. Tanggap ka ni Lolo. I am so excited to meet you ano kampo. Natutuwang bigkas ni Lyndon na lumapit sa kanya. Napasingap siya at nangilid ang luha. Umapaw ang saya. Sa dibdib niya at hindi malaman na sasabihin sa sobrang tuwa. Napaluhod na si Lyndon sa harap niya at parehong hinawakan ng mga kamay niya. Hinalikan nito mga yon, lalo ng daliri niyang may singsing. I'm so excited to live with you and give you my all. Maluhaluhang bigkas nito na akala mo naman ay hindi sila nagsama sa isang bubong. Nakagat niya ang labi at huminga ng malalim, siya man inagagalak at nasasabik. Sa wakas kasi magiging pagmamayari niya na to. Hindi na niya kailangang landiin o pikutin para lang mapasa kanya. Magiging legal na sila. Legal na legal. Kahit marami pang babaeng magkandarapa pa dito ay mapapanatag na siya sapagkat magiging sa kanya lang ito. Mommy! Dinig niyang mahinang bigkas ni Sander kaya't sabay silang napalingon ni Lyndon sa kambal. Napakurap siya matapos makitang hinagpis sa mga mata ni Siren. Si Sander man ay bumagsak ang mga luha. Hindi niya matansya kung natutuwa ang mga ito talagang naghihinagpis. What's the problem, twins? Nanghihinang tanong niya, pati si Don Alfredo yata'y naguluhan at napaayos ng upo. What about our real father, Mommy? Won't we gonna look for him? Prangkang tanong ni Sander. Umawang ang mga labi niya at maging si Lyndon na hindi nakakilos sa tanong na yon. I mean, yes, we love Daddy Lyndon and we're happy you two will getting married, but we still want to know our father. Right, Siren? Paliwanag nito bago nilingon ng kakambal. Yes! Umiyak na sang-ayon ni Siren na sa punyang noot na pailing. Maging si Lyndon ay mahinang napamura. Why did we forget to inform them? Mahinang bulong niya, napapikit siya ng mariin. Akala niya talaga nasabi na nila sa kambal. Sa sobrang komportable ni nakaligtaan nilang importanteng bagay na yon. I hate to see them crying, Lyndon. Sabihin mo na kaagad sa kanila. Utos niya rito. Dinig niyang huminga ito ng malalim pero umupo pa rin sa tabi niya. Nagangat siya ng tingin at nagigilty na tumingin sa kambal. Gusto niyang lumipat at yakapin ng mga ito at patahanin pero si Lyndon ang gumawa noon. Lumipat ito sa pwesto ng kambal at halos magilty siya ng todo matapos makitang iwaksi ni Siren ang braso nito. Siren, don't do that. Hindi niya mapigil ang sermon dito. Naluluha itong tumititig sa kanya. Tila hindi makapaniwalang binawalan niya to. Settle this with your twins. Mamaya na lang ako kakain. Ani Don Alfredo bago sila iniwan sa kusina. Huminga siya ng malalim bago hinuling tingin ng kambal. My babies, calm down, okay? Your daddy Lyndon will tell you something. Imporma niya sa mga to. Kita niyang gusto pang magsalita ni Siren pero hinawakan to ni Sander. Nung makita ni Lyndon na kalmado ng mga to'y pareho nitong hinarap at tinitigan. Do you really want to know about your real father, huh? Malambing nitong tanong sa dalawa. Sabay na tumango ang dalawa. Yes, we don't have anything against you, Daddy Lyndon, but still wanna know. Mahinang paliwanag ni Sander na nagyuko pa. Napangiti si Lyndon. I understand, Buddy. I am not forcing you to accept me right away. But I would like to inform you both that I am your real father. Walang ligoy na bigas dito. Napaangat ng tingin si Sander at nalaki ang mga mata nito. Maging si Siren ay awang ang mga labit na milog ang mga mata. For real? Gulat na tanong ni Siren. Malawak na napangiti si Lyndon. Of course, for real. Both of you are my twins. How did that happen? Nalilitong tanong ni Sander. Napakamot sa ulo si Lyndon habang siya'y napangisi. Mukhang mahirapan pa itong mangumbinsi sa dalawa. It's a long story, buddy. Natigil ito matapos may pumasok ni isang tauhan. Sasabihin ko sa inyo mamaya, twins. Just give me a moment. Paalam nito sa kambal bago nilapitan ng lalaking tauhan nito. Maging siya napatingin rito. Nangunot ang noon niya matapos makitang bumulong ang tauhan nito dahilan upang umigting ang panga ni Lyndon. What's the matter, Lyndon? Hindi niya mapigilan tanong. Mabigat ang huminga at pinalis ng tauhan. Naghintay siya sa sagot nito pero parang ayaw nito magsalita. Lyndon! Muling tawag niya sa atensyon nito, bigla hinawakan itong mga kamay niya ng mahigpit. Promise me you'll be okay.
Nag-aalalang pakiusap nito, naguguluhan niya itong tinitigan. Oo naman, bakit naman hindi? Ano ba kasi sinabi ng tauhan mo? Sandali itong tumigil at tila tinitimbang ang emosyon niya. Lindon! Nagpakamatay si Cassandra. Tuloy-tuloy na bigkas nito. Ano? Sinasabi mo bang nagpakamatay ang ate Cassandra ko sa loob ng presinto? Nanghihinang tanong ni Beth kay Lindon. Nawala ng atensyon niya sa kambal na tumigil na sa pag-iyak at tila nakikiramdam. Ang buong atensyon niya ngayon ay nakay Lindon at sa sinasabi nito. Bumakas ang simpatya at lungkot sa mga mata nito, marahil ay para sa kanya. Ayaw niyang maniwala sa narinig pero mukhang hindi ito nagbibiro. Lindon, joke time ba to? Bumagsak ang mainit na luha sa pisngi niya kaya't napamurat at agad siyang nilapitan. Shh! I know this will hurt you, but it's true, Beth. Bulong nito, kumuy ang mga kamao niya, tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha niya. Nanikip ang dibdib niya at bigla dahil sa balitang yon. Oo at naging masama ang ate niya pero ate niya pa rin yon. Aminin niya man, gusto niya itong magbago upang magkasama silang muli. Pero paano na ngayon? Tinuluyan itong sariling buhay at hindi mala sila nagkausap bagong huli. Humikbi siya at tanging pag-iyak niya ang narinig sa kusina. Narinig pa niyang pinaakyat na ni Lindon ng kambal, ngunit hindi niya ito pinigilan. Pakiramdam niya mag-isa na naman siya. Naroon na naman ng sakit katulad nung mawala ang mga magulang niya. I want to see her. Not now, Beth. Ipapaayos kong magiging libigan niya pero gusto ko makasigurado na bangkay niya naroon. Malamig nitong bigkas. Napaangat siya ng tingin dahil doon. Awang ang mga labi niyang tinitigan to. Ano sabi mo? Bigla para itong namroblema sa reaksyon niya. Please, don't get me wrong. Nalulungkot din ako sa nangyari pero ayoko nang maulit pang naganap. I just want to make sure that this time, katawan talaga ni Cassandra yung hindi na kung sino. Hindi niya napigilan at nasampal niya to. Bumaling sa kabilang mukha nito. Kita niya napapikit ito pero wala siyang pakialam. Nasasaktan siya sa sinasabi nito. Tila ba gusto talaga nitong mawala ng ate niya sa landas nila. How dare you, Lindon? Hindi mo malang ako hinayaang magluksa bago mo to isingit. Pasensya na, pero ayoko na munang makausap ka. Malamig yan tugon dito bago tumayo. Kung kanina natutuwa siyang inalok pa siya nito ng kasal, ngayon naman inasasaktan siya at nagdadalawang isip na. Matapos ngang maalalang singsing ikaga niyang inalis yun sa palasingsingan niya at binalik kay Lindon. Kukunin ko na lang pabalik kapag handa na ako. Doon muna ako sa kwarto ng kambal matutulog. Paliwanag niya. Ayaw din naman niya itong masaktan sa ginawa niya pero kailangan niyang huminga at tanggapin na muna ang pagkawala ng ate niya. Beth, tawag nito sa kanya ngunit hindi niya nilingon. Marinig lang ang boses nito'y bumabalik ang sinabi nito kanina. Sana'y palihim na lang nitong ginawa at hindi na pinaalam pa sa kanya. Oo at gusto lang nitong mag-ingat at ayaw nang malagay ulit sila sa panganib. Pero talagang pinupunit ang puso niya na gusto nitong makasigurado na patay ng ate Cassandra niya. Imbis na sa kwarto ni Lindon ay sa kwarto ng kambal siya dumiretso. Dinatnan niya mga ito na nagbabasa ng libro. Agad na binaba ni Siren ang hawak na libro at kagad siyang niyakap nung makahiga siya sa kama. Mommy, are you sad? Bulong na tanong nito. I lost your tita again. Kwento niya sa mga to na patitik sa kanyang kambal lalo na nung bumagsak ang mga luha niya. Auntie, you mean the girl who kidnapped us, Mommy? Tanong ni Sander, mabigat siyang huminga. Alam niya hindi na niya mababago pang imahe ng kapatid niya. Pero ayaw naman niya magtanim pa ng sama ng loob ang mga anak niya dito. She's not that bad. She was a good sister to me. Depensa niya sa kapatid. Kahit sinabi nitong ampun lang ito, ay mas gusto niyang isipin na totoong kapatid niya ito. Handa naman niya itong tanggapin, lalo na kung magbabago to pero mukhang ayaw nito dahil binawi nito ang sariling buhay. She's not really. She was very kind to us. She never hurt us. She even told the story for us. Noel even called her Yaya, Mommy. I don't see her as evil. It's just that she was holding a gun the last time I saw her. Kwento ni Siren. Natigilan siya sa kwento ng anak, tumango pa si Sander kahit lalo siyang napatitig. Hindi niya kayo sinaktan? Nope, yung si Michelle lang gusto akong sabunutan pero sinampal siya ni Auntie bigla. Pati yung Raymond gustong paluin si Kuya at Noel pero pinagalitan siya ni Auntie. Patuloy sa kwento ni Siren. Mapait siyang napangiti at kagad na niyakap ang kambal. Tama naman talagang hinala niya na hindi masama ang kapatid niya. Kahit pa pinipilit nitong masama ito. Maaaring nabulag lang ito sa galit. Kung sanang kinausap na muna niya ito bago ginawa ang isang kasalanan. Pero kahit ano pang luksa o iyak ang gawin niya, hindi na niya maibabalik ang buhay ng kapatid.
Kinabukasan din ay nagpunta sila sa burol nito kasamang kambal at ang private nurse niya. Hindi niya hinanap si Lyndon. Alam niyang nasa paligid lang iyon at nakamasid sa kanila. Hindi noon tatangkain na lumapit lalo na't galit siya rito. "You look alike, mommy," komento ni Siren habang nakatitig sa ate niya. Inoobserba niya ang mga anak kung magpapanik ba ito ngayong nakita nito muli ang ate niya pero hindi. Ganon din si Sander. Malungkot ang mukha ng dalawa at nakikiramay sa kanya. "Ang daya mo naman. Hindi mo man lang ako kinausap kung gusto ko na bang ilibing ka ulit sa ikalawang pagkakataon." Muntik pa siyang pumiyok sa dulo. Nanginig ang kamay niyang hinawakan ng salamin ng kabaong nito. Kung sanang hinintay lang siya nito ay gagabayan niya ito sa pagbabagong buhay pero sa huli, iniwan din siya nito. Parang pinipilipit na naman ang puso niya sa sakit. Dumoble lang sakit na nararamdaman niya ngayon kumpara noon. Gusto niya itong gisingin at nagbabaka sakaling nagpapanggap lang ito pero hindi. Totoong wala na ito ngayon at iyon ang hindi niya lubos na matanggap. Muling nanakit ang lalamunan niya habang naalalang ate niya. Ito talaga ang sandalan niya noon at kakampi kahit pa sinabi nitong naiinis ito sa kanya. Hindi niya pa rin ito ipagpapalit bilang ate niya. "Beth," mahinang tawag sa pangalan niya. Napalingon siya sa likod at kita niyang naalerto mga tauhan ni Lyndon matapos makitang pinsan niyang si Cindy yon. Hindi siya kumurap nung lumapit ito pero ramdam niya sobrang lungkot dito. Kasabay ng mapait na ngiti nito ay ang pagbagsak din ng luha nito. "Nagsisisi akong hindi ko kaagad sinabi sa'yo, buhay pa siya." Pag-amin nito, na kinalaki ng mga mata niya.